2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong Bagong episode ng Is a Rap. Lanceta nga pala, small L kasama si Big W WYGIAN aka Pinuno dahil buhay parang anime pare. daming paliwanag. Daming pangalan, halatang maraming iniiwasan. So yun pare, medyo step back tayo. Ang dami na kasing upload. Salamat sa FlipTop. Ang daming Battle League na nag-upload. Maraming salamat sa inyo guys. And gusto ko lang mag-step back at tignan yung mga dati kong binabalik-balikan na battle. Yung para sa akin yan yung mga favorite ko. Kasi iba marami tayong na-overlook na battle na MCs. Merong mga tumagos, may mga nag-strive, may mga umangat sa kanya-kanya nilang style. Pero ang pinakakagandahan dun, umangat sila gamit surface level ng pare. Kumbaga, hindi na-appreciate yung pagkasalansan, yung well-structured na written, hindi na-appreciate yung setup pa lang, punchline na, yung choices of words. Para sa akin, itong papanoorin natin, isa to sa binabalikan ko pero hindi siya ganun ka-perfect battle Pero classic para sa akin at maraming na-open up na style at saka template. Para sa akin yun. Ikaw, napanood mo na ba tong Sayad Sak Maestro? Sure ako na panood ko yan dahil fan din talaga ako ng ganyang klaseng lyricism. Pero matagal na nga. Pero yun, alam mo yun, meron pa rin mga punchline na nagdadalo sa isip ko na pag sinabing, ganitong laban, parang agad sa'yo. Dalawa sa favorite rapper ko na mahilig mag-cliffhanger. Yung para sa akin yung cliffhanger, yung third line nila Kala mo, sa galing nila mag-set up, kaya kanilang i-hook sa sa oras na yon para alam mong may parating na punchline. Yes. Speaking of, sa ibang bansa naman, meron silang indication pag parating na yung punch, yung mind conditioning nila na, ito na. Kumbaga si Hulk Hogan, bago ibaba yung signature move niya, gaganong-ganon na. Kumbaga yung theatrics nila mismo yung choreography ng nila na napag-usapan namin to, hindi ko napapangalanan ng isa sa idol ko at saka mentor din na nagpaabot ng pasasalamat sa Is a Rap dahil na-appreciate niya raw ang life nung nakita niya yung review natin ukol sa kanya at malaki daw tulong sa recovery niya yun. And para sa'yo pare ko, sana makatagos ka na dyan at pumatay ka na ng MCs. So yun pare, kumbaga isipin mo para sa atin, tayo na pumupuri sa style nila, natutuwa pa sila pabalik kasi bilang lang pala yung talagang nakakakita ng structure nila, nakakakita ng mga hidden pockets nila, mga alam mo yun. Kumbaga isa tayo, siguro alam mo, kumbaga sa mga nagbabakasyon, kumbaga merong mga pupunta lang sa tourist spot para sa mainstream, sa madaling salita di ba, na parang surface level. Kumbaga tayo yung magbe-break ng rules para mas explorein pa yung lugar na yun, yung mga hindi na pupunta ng turista. So sa madaling salita, parang ganun tayo. Para tayo nagtuturo ng maganbaan. At kaya tayong ganun, kasi meron din tayong mga ginawang ganun na hopefully, kumbaga kahit na hindi mo aminin, kumbaga sa likod ng isip natin na sana may makakuha nito. Parang may pride din tayo na na may palaman yan. Minsan nga pag masarap yung kausap mo, yung nakakaintindi siya. Doon mo na ibabagsak. Gusto mo i-explain alam mo, ito yan iyaan mo ngayon sa kanya. di ba? Parang ikaw ba? Mas saan ka ba nakatuon o baka ngayon kasi nag-iba na yung mo sa tagal mo na rin nagrarap. Saan nakatuon yung sulat mo? Para sa iyo anong gusto mo sa sulat mo? Anong gusto mo mangyari sa kanya? Ano yung gusto mong mailathala sa pagsusulat mo? Makapaggawa ka ba ng sobrang intricate na simplex o
gusto mo message mo, no? Medyo mahabang yan eh. Pero kasi dati, Kasi Dati masyado- Ito mga papanoorin na sakto to. kasi dati masyado, kumbaga hanggang ngayon naman, masyado masasabi kong, kumbaga medyo madamot ako eh. Mhm. Kumbaga, kung sino lang yung makakakuha o kung sinong, kumbaga, minsan may explain mo siya sa alam mong makakaintindi. Oo. Pero, siguro ako mas inaano ko talaga yung metapora na meron, hanggat maaari, merong basic lang yung, masabi kong basic lang kapag merong pangalawang kahulugan. Oo. Pero hanggat maaari, may pangatlo, may pang-apat. Mhm. Tapos ang kumbaga sa pagkakilala mo sa akin, kahit nung una pa tayo nagkatrabaho, Oo. ang pinakaano ko, yung storytelling na paano ko siya magme-make sense sa lahat sa Dulo. kunyari first verse, kumbaga magme-make sense na yung buong lahat ng sinabi kong, kumbaga parang tagpi-tagpi pa yan eh. Pero pagdating na ng kumbaga closer ko, outro nung pinaka-verse, May make sense na lahat. magko-connect na So siya. well-structured nga. Yan yung pinaka, natin, yung pinaka gustong mangyari sa sulat natin. Bukod sa intricate, double meaning, triple meaning, quadruple meaning, gusto pa rin natin na well-structured siya. Yung ano niya, yung skeleton niya, connected hanggang dulo. So, ganun din tong mga tuman. Ang nakita ko sa style ni Sayad, tsaka ni Sak Maestro, ayaw nilang nalalayo yung sulat nila. Gusto nila, ito, dadaling kita sa pasikot-sikot ng punto na yan hanggang sa isasapak ko to at magigets mo na. May tinatawag na na parang movie facing ng sequence Sequencing. sequence ng plot twist. Oo. So parang dun siya na parang ibibigay ko na tong mga senaryo na to. Breaking Bad. Sige. Diba? Total nandyan tayo. Naglalaro din kasi dyan, nasa thin line yan between staying sa topic o redundant. Ewan ko sa kanta, sa sulat, sa tula, good siya. Pero kasi pagdating sa battle rap, napakahirap namnamin. Ikaw, bilang nakanood ka ng Ahon, narinig mo ba ng maayos, o maraming bars na hindi mo na nakuha dahil syempre ang laki. Isa sa factor dyan yung malaking crowd. So, mapupunta tayo dun sa topic na paano ba dapat ina-approach ang malaking crowd at saka small crowd? Small crowd, given na yan eh. Experiment ka or stay ka sa kung anong original style mo para yun yung ipakita mo at ibenta mo. Kesa, alam mo yun, iba yung... Siguro ang experience ko dyan, yung pinaka napansin ko dyan, kapag nasa big crowd. most of the time, kapag big crowd, kahit sa sa live man o hindi, pero yung sa live, syempre mas iba pa rin yung sa live, pero nakita ko dun kapag yung mga style nila Sayad o left field, hindi talaga. kasi ang laban nata nun, Sayad and Luka tapos, basta kung ang nangyayari, sa punchline, mas nagkakaroon ng facing. So, ang doon nangyayari, sila nagre-react lang. Ngayon, gets. yung pinaka-setup, Okay, gets most ko of na. the time, Gets ko mas na. malinaw siya kapag Gets ko na. online na natin papanoorin. Gets ko na. Anong nangyayari is, dahil big crowd, yung anticipation ng tao na tuwing fourth line, punchline. Kaya mismong lumalaban, yun din yung ginagawang takbo ng rounds nila. Kasi, syempre, rapid. Pwede. Pero kumbaga knowing Sayad, parang hindi niya sinasadyang Ganon. i-cater ng ganun. Pero tulad nung ang pinaka-landing na yung paguntugin ko kayo ng lolo mo. Pero bago dumating dun, di ba, yung intricacy, tapos yung Sayad na being Sayad. Kumbaga, ang dami mong, alam mo yung katulad ko, imbis na ma-enjoy ko yung battle, Naguguluhan. which is alam ko mali ko. Kasi, kumbaga na hindi ko makontrol na mali ko, niloloading ko na kagad yung ano yun. Hindi mo siya masisisi. Pinipilit Lalo na kapag fan ka ng left field, tsaka ng mga
Kumbaga naliligaw na ako Kasi- ibabagsak niya na yung punchline. Nandun pa rin ako sa setup na ano yung meaning niya? Saan to lalapag? Saan to Okay. lalapag? Paano yan nangyari? Paano? Anong kaibahan ng ganyang setup sa small crowd? Ganyang setup sa small crowd? Ganong, hindi. Ganong setupan na ganong Big stage, big crowd. facing na rap na anong magiging kaibahan niya pag nilagay mo siya sa saktong crowd lang? Siguro ewan ko, pwede kong sabihin na mas mabibigyan ng emphasis yung mga dapat bigyan ng emphasis. At saka, kung small crowd lang, knowing na small crowd lang, Walang mas mapapalampas marami, doon. tsaka mas marami dun ang alam ang kanilang rules and regulation as a fan, Mhm. alam ang satisfaction, dapat, kumbaga, alam nila kung paano. Yun nga, yung sinasabi na react accordingly. Tsaka, kung small room, siguro, 60 to 70% dyan ay kung hindi artist ay Hip-hop head talaga. hip-hop head talaga. Or talaga, o poet, mga ganun. So ngayon, siguro, kumbaga sa pagpapastol, mas madaling i-redirect yung mga tupa kapag konti lang. Okay, Kumpara sa marami. na Tapos isang pastol lang or marami, ilan lang. marami pang Ito, maraming pupuntahan yung ibang tupa para isipin mo na lang yung preaching ni Jesus sa hindi ko alam kung 4,000 crowd. Yung nag-preach Isa siya. tinapay. Tapos siya yung nasa harap, tapos yung mga apostol niya nakakalat sa ibang Mm. yung sa banda kung saan hindi na maririnig ng mga tao. Sila naman yung nagre-reenact ng sinasabi ni Jesus. So parang dun pa lang nakikita mo, okay, may reach na kung sa hindi ko alam kung pasok to, pero kung frequency at vibration lahat, may certain distance lang na aabutin to, na aabutin ng raw energy mo. Na kahit may pa tayo, may microphone, speaker, may certain energy lang na mararamdaman ka. Di tsaka ito na lang bakit nagbabayad ng milyon kung sa peso i-convert yung mga gustong manood ng courtside. Okay. 'Di ba? Yung first hand experience kasi, Andun raw na raw andun, parang concert. Kung nasa taas ka na sa malayo, medyo doon ka na lang nanonood sa screen. So, siguro ako, ang pinaka I therefore conclude, yung belongingness. Okay. Na kapag small room, siguro, Woo! Sabay-sabay kayo, di ba? tsaka belongingness. Alam mo, isa ka dito. Isa ka dito. Hindi yung isa ka sa nanonood. Kaya, yung parang isa ka dito na parang, kaya diba? nakakatuwa yung yung ginawang langit at lupa. Yun, ang ganda nung Napakaroon nun. settings. Kumbaga, isipin mo, hindi sa sinasabi kong basic, pero ang daming battle na mas dikdigan dun na hindi na nag-translate dahil una sa lahat, nasa big stage, pangalawa, nasa malayo, pangatlo, ang hirap i-cater ng 1,000 crowds, at pangapat, hindi naman sila yung pinunta nito. Na ang pinagkaiba, pag small room yan pare. Kumbaga kahit di ka pumunta para dito, pag naramdaman mo, andun ka na kahit sa likod ka. Ano yan? Kasi sa napansin ko, ito, sa small room, hindi na kailangan ng taong magkaroon, hindi na kinakailangan talaga masyado, small room hindi kinakailangan ng magkaroon ng audio Oo. na kung saan kapag small room, ang naririnig mo, Raw na boses. yung mismong boses na. Kung gaano kalakas. So wala nang delay Oo. at meron dagdag na clarification kung Kung ikukumpara ano ba mo, talaga yung... kukumpara mo sa concert type na naka-mix na, alam mo yun, nakatimpla na yung boses bago pa lumand sa'yo. tsaka po doon, dadaan pa ng cord para pumunta ng speaker. At saka kung totoo yung energy, vibration, at saka frequency, ang small room, connected. Belongingness na pag si MC nag-exert ng energy at yung energy na yun nag-translate sa crowd, magwawala yung crowd tapos yung energy ng crowd babalik sa MC. Kaya makikita mo yung mga gumaganong pag-battle, gigil na gigil kasi bumabalik sa kanila na malabo kapag ito kasi yun
Wala tayo against sa mga grabe magpa-event. Kasi talagang ganyan eh. Yung ganong karami. Wala eh, ganun talaga eh. Yan yung demand ng tao eh. Kumbaga, alangan naman hindi mo papasukin, gusto nila. Diba? At saka, given na rin yung gastusan. At saka yung mga paparating pa, alangan naman piliin mo lang, tapos hindi mabibigyan ng chance yung iba. Kaya saludo sa flip top. Pero, ang pinagkaiba lang, para sa akin lang namin, yung simula nung nag-TIU, na may gap yung tao, hindi nagta-translate back. Kasi may gap eh. May line na kung saan dyan nag-stop yung pasahan ng energy. Hindi ako mapagbigay ng ano ko dahil big stage yung pinaka first ano ko eh. Both syempre sa mga minor na napupuntahan ko tsaka sa mga underground event. Oo. Pero naiintindihan ko yung sinasabi mo na ano na para siguro nagkaroon ng yun nga pinaka At saka, perfect word gap, no? tsaka yung, yun nga, gap at belongingness yung pinaka tinatarget natin dito. So, yun pare, gusto kong mabalik to sa Accents Battle League. Yung parang, kasi, Close room din ang plano mo? limited lang. Hindi naman siya super close room, pero hindi rin siya big stage na masasabi mong parang concert. Gusto ko yung sapat na radius lang na kung saan... Okay, pero dahil nasasabi mo yan, yung nababanggit mo, masasabi mo ba na kung sakaling mag-penetrate talaga to at mag-demand yung tao ng malaking event, na, hindi mo pa rin gagawin? Sa flip top na yun, pare. Sila na yung may market na ganun. Sila din yung So success. ikaw, by taste ka? Hindi rin. Parang respeto na rin sa kanila yun, pare. Sila lang yung kayang magpa-big event na successful. Na consistent. Na, at saka yun, pero by taste mo, mula sa sinasabi gusto ko natin lang, na... may mga match-up kasi na masasayang kapag big stage. Yun lang naman yung ano ko. So close room talaga yun. Tsaka may, kunyari, ayoko rin yung sabihin na ninanakaw ng Accents yung mga dream match. Kaya nga, tignan mo napaka unexpected na lineup eh. Kasi parang, respect sa flip top yan. Kumbaga, yung galaw ng ABL, hindi magiging harang or magiging kalaban ng flip top. Yan yung gusto kong sabihin. Kasi hindi rin naman ganun sa flip top yung gagawin namin. Kumbaga, ibang direction yung gagawin namin. Kumbaga, respeto na namin eh. Kumbaga, flip top, undisputed na sa ganyang settings man. Kumbaga, hayaan na natin sila dyan. Sobrang galing na ng ganyan. At ayoko na rin, alam mo yun, ayoko na magkaroon ng hidwaan ko kung anumang, ano ba tawag doon? Yung conflict. So, pare, ang gusto kong mangyari is, yung vibe pa lang, iba na. Hindi siya yung, saan ka nun? Parang, saan kaliwa ako? Bakil, sakta. Hindi na yung parang, lahat yan derive kay Arik eh. Diba? Kumbaga, iniba lang onte, Arik pa rin yung bagsakan mula sa intonation ng pagpapakilala, yung biglang ididip yung boses, kasi nga deep yung boses na ano. Ang gusto ko, ang mangyari is yung flip top, magstay na flip top dahil hindi naman kami nandyan para guluhin sila eh. Kumbaga, nandito kami para may highlight pa yung ibang hindi na-highlight sa MC. Kumbaga, yan yung big stage eh. Yung pro league eh. Kumbaga kami, more like ibang lens ng microscope. May mga, kaya nga ang gusto ko sabihin sana, di ba merong separate the art from the artist. Parang sa akin, hindi. Extract the art from the artist. Kumbaga merong silang mga sining na hindi nila alam na kaya nilang gawin dahil sa tagal nilang nababad sa big stage. Kumbaga, kaya nga pansinin mo pagiging matalino naman talaga yung pagiging handa eh. Pansinin mo yung bakit pare-parehas na tunog ng lahat. Ultimo kahit yung mga lumang bumabattle, parehas pa rin yung katunog pa rin ng mga bago. Kasi nga, matalino yung mga yan eh. Saan sila nag-react? Bago man o OG, kapag nag-aral ng
ng character. Diyan sila nag-react dito. Okay, hindi lang pala basta speed rap. Nag-react sila kasi may clarity. Okay, nag-react sila dahil anong nangyayari? Frankenstein. Ano eh, sa simpleng salita, kung ano ang epektibo. Ang mahirap diyan, hindi na nagke-create ng bago. Dahil nga nakasandal sa kung ano ang gusto ng masa. Na hindi mo masisisi, balik tayo dun sa big route. Hindi mo masisisi. Alangan naman pumunta ka dyan, maging makasarili ka, tapos nakatunga nga yung mga tao sa'yo. Tapos hindi pa sila handa sa style mo. Whereas, Lalo kung may mga pagkakataon na kailangan mong, let's say for example, torneo. yun talaga. Kailangan mong kuhanin yung panalo. Uh-huh. So hindi ka mag-stay rooted sa kung ano yung komportableng kinakatayo mo na style mo, di ba? Parang kailangan mong mag-unlock ng panibagong skills na magiging epektibo. So yun yung naiintindihan ko sa sinasabi mo. At the same time, pagdating naman sa small room o controlled environment, yun. Yung mga tao dyan, syempre pag small room, pag big stage, given na. Halo-halo yan. Pag small room, tapos mahal, ang mga nanonood lang dyan, yung fan talaga ng culture na to. Na kung saan, yung taste nila, mataas kumpara sa casual listener. Kumbaga, tagal na yan na nakikinig, hindi na yan basta tatawa sa gantong joke, sa ganyang sa gantong structure. And yung anticipation nila na, okay, small room to, dapat iba tong maririnig ko kumpara sa big stage na siya. Kumbaga, dito parang rookie ka ulit. Konting tao, mas strict na crowd. Di ba? So, yun lang yung ko, pare, yung na-miss ko, kaya papanoorin tong battle na to. Okay. So, start na natin. Game? Sayad versus Sak Maestro. Let's fucking go. Bomb shelter. At ayun, alam niya na. Sayad nanalo ng coin toss. Pinili niya mauna si Sak Maestro. Pakinggan natin 2 minuto, Sak Maestro. Yo, ang italino at lirisismo, may formal presentation. Hindi makakaporma itong abnormal sa aking oral recitation. Estudyante medyo slow, kapos yung mental preparation. Kaya itong sayad at maestro, magiging special education. Sayad, maestro, formal, Special education. Isa pa, abnormal sa aking oral recitation. Di ba? Yan yung sinasabi ko na, di ba? Nalalampasan na overlook na Yan, tsaka, magandang katangian ng mga to. At the same time, yan yung mga point na sa live, hindi mo talaga siya mapaprocess fully. Oo. Kasi hindi tulad yan, hindi natin may stop na ano yun. So, ang ma-anticipate mo lang ay yung punchline. Yung punchline na kung paano. Sa mga katulad natin, makuha natin yung dulo nung recitation. Pero yung pinaka kabuuan, hindi. Siguro, yun na nga. Kaya nga may 8 hours sleep para siguro, para sa mas maayos na digestion yun. Totoo yun, bro. Sige, i-breakdown natin. 2 minuto, Sak Maestro. Yo, ang italino at lirisismo, may formal presentation. Hindi makakaporma itong abnormal sa aking oral recitation. Estudyante medyo so, dun pa lang, inano niya na sa oral, for abnormal. Tapos sa formal, kasi nga, guro siya. So, si Sak, ganito rin gumawa. Kaya tong sayad at maestro, naka-string pataas. Sayad, maestro. Abnormal sa aking oral recitation. Kumbaga, sa second line pa lang, pwede mo nang sabihin na, okay, tungkol to sa special differentiation. Okay. Galing. Ang italino at lirisismo, may formal presentation. Hindi makakaporma itong abnormal sa aking oral recitation. Estudyante medyo slow, kapos yung mental preparation. Kaya itong sayad at maestro, magiging special education. Alakuneta ngayon dom, kaya daw mega mind. Pero basa kong isipan nitong special child ko. Isang tingin ko lang, alam na mesa, blay, ako'y tumatago sa utak parang MRI.
MRI, parang CT scan, parang ganun. O ano, mas Mas direct sa utak. mas maraming mas kumbaga sa Mas... parang kumbaga sa Xerox, siya colored. mas komplikadong ano. Mas komplikado. Yung MRI, yung CT scan nata parang X-ray lang sa ulo. ganda ng Tapos rhyme, yung MRI yata yung pinapasa ko. Oo. Okay. Ang ganda ng rhyme. Mega Mind. Sa akin yung special child. Isang tingin pa lang alam na may sablay. Tsaka yung di ba kuneta? Okay, tignan. Special education. Tignan natin. Malakuneta ngayon doon. Kaya Malaconeta, tapos megastar si Sharon Cuneta. Hindi, Malaconeta ang yung dome. Oo, Megamind. Mhm. Hindi, tsaka merong Cuneta Astrodome ata. Pwede. Tapos, kaya megastar si Sharon Cuneta. Okay. magiging special education. Teka. Malakuneta ngayon doon. Kaya daw mega mind. Pero Okay. basa kong isipan Yun nito. lang pala yun. Malaconeta. Hindi pala Cometa. Cuneta nga. Malaconeta. Megastar Sharon Cuneta. Malaconeta ang yung dome. Kasi nga, mega mind. Dome. Tapos parang may Cuneta Astrodome. Di ko alam parang, di ka na? basta parang gano'n, nakalaro pa rin yun doon. Malakuneta ngayon doon. Kaya daw mega mind. Okay, Pero may basa laro kong isipan nitong special child. Isang tingin ko lang, alam na mesa, blay, ako'y tumatago sa utak parang MRI. Inang structure Diferensya yan. mo ay, Para sa akin, tangina, yan yung prime sack eh, no? blay, ako'y tumatago sa utak parang MRI. Long hair siya. Bakit diferensya mo ay, matagal ko nang nabisto. Sensitibo yung mekanismo kaya ka nagiging agresibo. Nag-aapoy na yung sentido at gustong bumawi ora mismo. Si Sak maestrong hiningi mo pagkat tinalo ko si Zero. Tinalo ko si Alata ko na yung estilo. Alata ko na yung estilo. Kaya pala ayaw mo ng promo. Katapakay lang. Hindi mo sensitibo mekanismo kaya Kaya naging naging agresibo. agresibo. Tangina. Shit! Kung hiningi mo pagkat tinalo ko si Zero. Appendix. Alata ko na yung estilo. Alata ko na yung estilo. Kaya pala ayaw mo ng promo. Katapakay lang ng chongo ay mandaya at manloko. Kung baklaan yung galawan, magiging sayang lang yung boto. Dahil mas bakla ka pa sa ex-mayor dito sa Cagayan de Oro. Guys, paki-comment down below kung ano mang baka mamaya ibang meaning yung bakla or baka pangalan mismo yung bakla. Bakla ka pa sa ex-mayor talaga. dito sa Cagayan de Oro. Ano? Gagayain mo lang si Soto para takpan yung mga kasalanan. Kamay mo na nga hinugasan si Fruza yung ninakawan. Ang saya, di ba, nakadikit na sa iyong pangalan. Pag tinanggalan kita ng saya, double dead kang iiwanan. Ngayon, Di ba, naglaban? Sayad double D kasi. Oo, kasi ang nakalaban ni si Sayad, kalaban niya nung huli ata si Fruz. Okay. Tapos, isa sa mga top 10 yun na one-on-one. Di pa natin napapanood yun, no? Pwede, after this. Tapos, classic prospect, no? Classic yun, iba yun, men. So, dun, di ba si Fruz kilala sa ang saya, di ba? Oo. huli mong laban ay hinawakan ka lang ni Zero at ikay na high blood. Sensitive ka pala. Ngayon, huli mong laban ay hinawakan ka lang ni Zero at ikay na high blood. Sensitive ka pala sa touch, parang screen lang ba ng iPad. Gusto mo ng hands off, kamay mo'y puputulin kagad. Wala ka nang panghahawakan, literal na kapuspalas. Na left field suck, man. Ito yung hindi napapansin ng mga tao, man. Ang maganda kay Sak, all around siya, man. Meron siyang left field na style na makikita mo sa mga setup niya. At meron din talagang pang-niga style, yung swag stateside rapper. Oo, kaya niya. Feeling ko ano rin siya, alam mo yun, yung tulad ng pinag-usapan natin kanina sa mga style natin na mag-explore ka ngayon dahil kailangan mo ng market eh. Oo, Kailangan mo yun, hindi Kumbaga, pero kumbaga, laging nasa loob mo yung underground na ikaw eh. Alam mo yun, na parang, pansin ko nga, si Sak, meron siyang ano niyan, laban kay Invictus. Left field style siya dun, man. yun yung maganda sa, idagdag ko lang, yun yung maganda sa matching. Na kapag tumapat sa inyo sa battle rap, pag tumapat ka sa pwede kang maging malaya na kalaban dahil malaya din yung style nun, mas magiging makulay yung battle. Yeah. Kumpara sa hinahabol nyo Yung manalo. for example, paano kung maganda rin eh, kung comedy kalaban mo, mag-pure
mag-pure malalim. left field ka Ito pa rin. mahirap dyan eh. Kapag na-hook yung tao sa putang inang malalim tapos nagpatawa yung kalaban. Yun nga, patay. yun nga. So, At ano rin siya? Kung paunahang mag-set ng tone, bukod sa mag-set ng tone, dapat lagi mong iisipin ikaw yung una. Ang pinaka akalaban lang ng left field talaga na masabi ko mula observer ay Makiri na Ay, ribat, teka. na ribat. Tulad kapag may sinabi ka na ano, tas yun yung pinaka bars mo, ang mahirap yun yung dyan. kukuhanin nila, pre. Ang mahirap dyan, na master na ni Sayed yung Makeri. Pag minamak shot, meron siyang balik. Ang balik, no? Yung ginanon niya si ano, sinubukan ko lang magtunog kambing, da. Tang ina. Oh, man. may ano eh. Mahirap na basagin Pansin si ko rin. Sayed ngayon, man. Yung meron nga siya yung ano, lanseta, sinaksak ko sa isip ko, tas di ko na dinukot. Diba parang tang ina kahit na Mas mabigat, mas mabigat pa sa'yo, maaari mo mapulot. Diba parang, Grabe yun. ang hirap. Ayun. So yun, sige, iyan na natin. Kagad, wala ka nang panghahawakan, Dalawa tayo ngayon, mukhang maganda. literal na kapuspalad. Kaya sayad, sa kasawiyang palad, binangga mo ang Davao Triad. Di kagad, wala ka nang panghahawakan, literal na talaga, Sak. kapuspalad. Kaya sayad, sa kasawiyang palad, binangga mo ang Davao Triad. Di papayag ng putang. Parang ano, simple lang, death. Kaya sayad, sa kasawiyang palad, binangga mo ang Davao Triad. Di papayag ng utang-utang, kaliwaan lang yung bayad. Ito-torture pa kita habang nakikinig ka ng corny ballad sa kumukulong tae na kababad. Soundtrack mo, Lord Patawad. Kaya kung gumanap sa Shutter Island, di mabigyan ng gawad. Oo. Paano tatakbo ang Leonardo. utak? Kaya kung gumanap sa Shutter Island ay hindi mabigyan ng gawad. Si Raplizano, paralisado, mas gulay ka pa sa salad. Paano tatakbo ang utak sa Yung mga ganong Gulay. brilliance na yung ibang tao gagawin, dalawang line yun. Paralisado. Di ka na makakagalaw. Raplisado. Yung ano makakagalaw, paralisado. Si Sak, paralisado, paralisado. Mas gulay ka pa sa salad. ang utak? Kaya Ganda kung rin, gumanap ano? sa Shutter Ano ba? Island Teka ay lang. hindi Saan ba na gano'n? Kasi, kumbaga, hindi ka naman ng iba, kumbaga, yung laro na gulay sa tao, gulay na, bagsak na, ano na, lantang gulay na. Yun pala, lanta. Matatanong ko sana, bakit gulay yung tawag sa mga laglag na tao? Lantang gulay. Lanta pala, okay. Okay. mabigyan ng gawad. Si Raplizano, paralisado, mas gulay ka pa sa salad. Paano tatakbo ang utak sa Bartulinang hindi malapad? Tsak sa lupa ka lang sa sayad kung self-righteous yung pamamalakad. O Tangina, may lesson pa, no? Tangin, maestro nga eh. sa lupa ka lang sa sayad kung Okay, kaya, self-righteous. kaya sa mga nag-ano sa kanya, nang-hate kapag ano tawag doon? Nagpipreach siya. Baka profession. makakalimutan nyo. Maestro nga eh. Profession niya yun eh. Feeling ko nag-make sense na. Na hindi- Masyadong nagiging paano ba? Entitled Yung mga estudyante. To the point na nasisira na nila yung original structure ng idol nila. Na hindi rin na natin masisisi dahil meron namang ano dyan eh. May mga casual fans lang na takinan to, hindi ka magpatawa. Takinan to, hindi ka mag-ano. Takinan to, hindi ka mag-double time na. Parang gets ko na. Takinan. Sak maestro nga eh. Magpipreach talaga yan tuwing ano, Ron. Ang utak sa Bartulinang hindi malapad. Tsak sa lupa ka lang sa Napapansin ko lagi siya nag-iiwan ng lesson. Si Sak. Yung mga ano niya, men. Yun nga. Yung mas mahal kapag ka-plastic. Plastic mas mahal. Mga ganun. sayad kung self-righteous yung pamamalakad. O lyrical kung pinahayag na ako'y psychological. Ako'y asylum sa acapella at instrumental hospital. Asylum. Sa acapella. Instrumental hospital. Tangina mo. Kanina pa siya nakasakbit sa sayad. Men, may sayad. Baliw. Righteous yung pamamalakad. O lyrical kung pinahayag na ako'y psychological. Ako'y asylum sa acapella at instrumental hospital.
Ako yung tipong zombie na may utak Hannibal, patay gutom na ang kinakain lang ay kapwa kanibal. Ina mo. Tandaan mo, psychopath yung mga may problema sa psychology yung tinutukoy niya, 'di ba kanina pa? Yun nga eh. Psychological. Sa asylum, a cappella, instrumental, hospital. Ako yung tipong Ako yung tipong na kumakain. Gutom na ang hospital. Ako'y psychology. Ako yung tipong Doon pa lang sa psychological. kung zombie na may Kaya nga utak eh. Psycho, Hannibal. psycho, logical, kutak, kanibal, na ang Ilang ang kapwa kanibal. So, logic. Kumbaga baliw siya pero by logic siya. Na psycho, Hannibal, logical. patay Di ba? gutom na ang kinakain lang ay kapwa kanibal. Sa mga- Ilong sa Ganda ng acapella, structure niya dito, instrumental, hospital. Ako yung tipong zombie na may utak Hannibal, patay gutom na ang kinakain lang ay kapwa kanibal. Logical siya eh. Hindi Yun siya nga eh. patay gutom. Pag patay gutom, kakakainin Ayaw mo mo lahat. kahit ano. Pero dahil dahil pagiging logical psycho siya. niya, logical, utak kanibal, Kakain kinakain ko niya lang yung yung kapwa kapwa kanibal. kanibal. Putang ina mo. Eto, abnormal naman ni Lenyo, pinag-inkwentro nyo sa henyo, parang nilagay nyo lang sa sentro ng disyerto isang yelo. Masusunog tong eksperto nakipagduelo sa maestro pagkat mali ang pinasok mo at ikay nagbumbero sa impyerno. Nag-invento ng mga kwento, Yung left field sack. Gagi, iba. ikay nagbumbero sa Tsaka yung impyerno. pagka-left field niya, ano pa rin, catered pa rin ng everyone. Hindi ko alam kung Kahit paano sa niya pinakaibabaw lang. Hindi ko alam. Yellow sa Paano niya desierto. nagagawa niyan? Yung kumbaga, intricate pero malinaw. Siguro Dahil open sa kanya yung language ng English, pare. Mismo. Habang ang lyrical Yun yung sasabihin ko eh. Habang ang lyrical sa Manila, Visayas, at saka sa ibang Mindanao, ang gagawin, magpupurong Tagalog. siya, bukod sa, yun nga, nisip ko nga, parang pure translate. Parang mula Bisaya, In English. in English, Tapos tinagtagalog. Parang gumanon siya. Na-filter Mas- ng ilong. oo. Shit. Kumbaga mas maraming Nag-invento ng mga kwento pero di mabenta yung pakwela. Palpak yung prediksyon, parang Bombay lang na propeta. Dumiretsyong walang preno, pero may sira ang iyong pyesa. Kaya di masakyan sa Cagayan, parang palyadong motorela. Dati ba pala siya nag-ano ng mga silong motor? Vroom. Siguro na to. Wasak kung Kawasaki, palyadong motorela. Hindi kaya Na ano to? na hindi na to, yung nagkaroon ng trauma sa motor to. Kung di ka babiyahe ng malayo, tapos nasiraan ka, walang tutulog, mag-rescue sa'yo. Tapos Subconsciously, nagagawa yun niya yung ano niya, ano kayong pinaka nakaka-stress na type shit? Palyado motor. Di ba? Pero, Psychological lang mga writing guys, kagayan nyo na, paki-comment below bakit hindi masakyan na parang palyadong motorela. Parang Pwede Bombay motorela, motorte. Siguro yung, ano ba sa atin, sa probinsya yun? Kolong-kolong. Parang ganun siguro yun. lang na propeta. Dumiretsyong walang preno, pero may sira ang iyong pyesa. Kaya May di sira masakyan ang sa iyong Cagayan, parang palyadong motorela. Kala mo yung ano lang yung Yun lang, parang normal lang, pero... Hindi ka masakyan yung pyesa mo. Dahil, May sira ang yung pyesa. kumbaga, May sira, which means baliw. May sira ang yung pyesa, kaya di masakyan. Tang inang galing! di ba, yung pagkabaliw niya pa rin yung nilalarawan. Ganto ng ano niya dito, ng ano tawag dyan? Composure. Hindi, yung ano, structure, tang ina. Ang iyong Parang ano to eh, webbing. pyesa. Kaya Mismo. Siguro ang webbing talaga men ano, reverse engineer. Na Kumbaga, mas yung- controlled. Parang, yung kinukwento ko sa iyo utol ko. Ngayon lahat, ginagawa niya na. Oo. Ginagawa niya na lahat. Kasi- Saka siya ang takbuhan nila Ermat ko pag Dahil- nasira yung washing machine. Dahil dating, Dati, sinisira niya lahat. Pero, dun nagsimula. sinisira niya kasi nga, curiosity. Ina, Dahil crazy. siguro nung bata kami, iniisip niya, paano umiikot yung electric fan? Kakalasin niya ngayon yun. Alam mo yung laruan na batang aso, yung naglalakad na tumataas sa ulo. Oo. Yung Kinalos. ganun. Inalam niya kung paano yung... Ginilitan niya ng leg yun. Ina. Kasi tumataas yung ulo eh. Pak. Tas
marami siyang inayos na hindi na Nabalik. naibalik. Pero yun ngayon, yung payoff, man. pero ngayon, kasi ang ginagawa niya, So, pagkas niya kalasin, ibabalik niya eh. So, reverse engineer nga ang pansira, tas babalikin. Iba yung, sa iba, ano yung gawa, masisira. Mm. Ito, sisirain, magagawa. Sisirain mo para alam mo pa paano gawin doon. Ang inang galing. Ako, Ganda na. ako siguro subconsciously, yung pagbuo ko ng formula ng webbing, ito yung mga format. Mm. Kasi, alam ko kay Sak talaga nagsimula yung reverse engineering ng mula sa punchline paangat. Tsaka tulad ng sinabi ni King AE, di ba? Mhm. Ano yung sabi ni Andrew sa kanta niya na dati pa meron na yan. Mhm. Hindi lang clean name kasi hindi din naman nila alam na yun yung At the tawag same, doon. yeah. Yung ganito, nung unang panahon meron Meron na na yan. yan eh. Hindi Yung lang namin din pa lang, ginagawa na yan. Di ba? Yung sabi nga ni Sir Andrew. So, kumbaga, ang pinaka-point nun, para sa akin, para mag-make sense yung sinasabi natin, hindi pa napapangalanan na webbing. Kumbaga, ikaw na talaga Oo. naglabas na webbing ang tawag dyan eh. Tapos ikaw na yung nagsabi na ito ang structure ng webbing. Oo. Pero, Meron na nauna dyan yan. marami nang gumagawa. Balakid. Parang Guni. bago tawagin ng multi o Hindi, holo, siguro feeling ko na ang ano siya, kinaiba lang sa webbing is yung holo. mas structured na kasi. Mas structured na. Tsaka Kumbaga sa, perfect ano siya. So, yung ganyang structure na naka-string, kung saan naka-place to, naka-string mula sa... Kunyari, si Sak nakikita ko AB. okay. Ako ABCD. Okay. So, sa AB, andito yung sayad, nandito yung maestro. Mm. Papaliwanag ko lang guys. String to, hindi to webbing. Webbing talagang kalat. String is, sineparate niya na yung, ano tawag yung, kinumpare niya na yung difference ng sayad at saka maestro. So sa sayad, nagsimula siya sa formal presentation. Kasi sinabi niya, sa lyricismo at saka sa merong formal presentation. Kaya hindi makakaporma tong sa side ng sayad, abnormal. Mm. Sa side ng maestro, oral recitation. Balik tayo sa sayad. Pang third line, first half, estudyante medyo slow, kapos ang mental preparation. Kaya tong sayad at maestro magiging special education. So, sa dulo, pinagsama niya na yung... Nakita mo? So, meron akong ganyan kay Sak mismo. Ito naman ang pinagkaiba ng string sa webbing. Okay. Sa webbing, 4. Mm-hmm. So, ang punchline ko is, ako naman magtuturo sa may adik Mm-hmm. na parang palit ulo. Mm-hmm. So, sa turo, in-string ko yung turo. Mm-hmm. Ay kamay duro. Mm-hmm. Kamay pagdumuro. Tapos adik, di ba? Turo sa may adik. Arit. Mm-hmm. Like, kapag ginuno. Mm-hmm. Pag nguso, dito sa A, nguso, turo, punto. Tapos dito, adik, Arit. arit. Di ba? Mm-hmm. Gamit. Gamit. Tapos sa third, palit ulo. Yan yung dalawang yan. Palit ulo, maling punto. Mm-hmm. Diba? Pagkasinubo. Kumbaga, isa lang siya ng nilalarawan. Mm-hmm. Pero, anong tawag dun? Perfect niyang nilathala. Mm-hmm. So, yun yung pinagkaiba ng string at saka holo. Kasi may nakatago sa holo. Dito talaga, ang sarap pakinggan eh, diba? Mula sa special education, may sablay, may aray. So yun, pinakita ko lang na derive mula sa string ni Sak Maestro yung webbing. Okay. At si Sak lang ba na-derive na? Hindi, marami na rin. Pero, Siya yung pinaka-perfectong... ng reverse engineering. Okay. So yung pinakita ko kanina sa, kamay pagdumuro, paarit, ano yun? Matuto nga kahit
tanga kapag sinubo, spoon feeding. Mhm. Kamay pag dumuro, paarit, bagsak sa maling punto. Ganyan ba yan nagtuturo na adik? Ganyan ba maging guro? Pues ako naman magtuturo sa adik na parang palit ulo. So, yung string theory ni Zach, ganun din siya. Reverse engineering siya. So, yun class. Sana may natutunan kayo. Di masakyan sa Cagayan parang palyadong motorela. Walang kwenta yung mga pruweba, kaya kansilado yung paglipad. Paano mo kayanin ang bigat kung hanggang libag lang yung kapasidad? Ginawa mo ng saklay yung pagkabaliw na mentalidad, kaya ang abilidad mo sa pagdis, naging disabilidad. Sa kanya galing yan, men. Sa kanya galing yan. Kung sino man yung nagnakaw ng disability, yung abilidad mo Naalala sa ko yun. pagdis, naging isa pa nga, men, ito, Kasi ginawa mo ng saklay. baliw ng mentality. Isa pa nga, Ginawa mo ng ano eh, so basically, ano sa simplest form, excuse na lang palagi. Hindi, ano ko eh, PWD ako. okay. Walang Sige, kwenta sige, yung sige. mga pruweba, kaya kansilado yung paglipad. Paano mo kayanin ang bigat kung hanggang libag lang yung kapasidad? Ginawa mo ng saklay yung pagkabaliw na mentalidad, kaya ang abilidad mo sa pagdis, naging disabilidad. Ngayon, papakita ko sa kanya kung gaano kalakas ang realidad. Mayayanig ang Cagayan at ang dahilan ng kalamidad, ginising ko ang isdang oro sa ilalim ng inyong syudad. Nag-cater sa crowd, no? So, ano masabi mo sa one ni Zach? Tangina, grabe yun. Overboard yun. Overboard yun. Siguro, 15? 17. Sige. 16. Mag-meet tayo. 16 kasi 17 kung na-receive Medyo ng bitin crowd. eh. Oo. Kung na-receive ng crowd yun, men. Yung lahat, no? Every 2 line. Hindi kahit Sige. every 4 line lang. Every 2 line nga dapat eh. Kung nakita niya tayo mag-react. Kung libong tayo yung nagre-react dun. So yun, men. Tangina. Ito naman, another psycho Okay. sa Sayad. Game? Okay. Unang banat kay Sayad, pakinggan natin oh. Mga bata. Wala munang walang yang panimula, pambalisa tong una kong paugong. Tagpong si Minda at Lanawang siya mismong sumalubong. Sa aming paglapag, batay maligayang pagdating. Sabik na raw sila sa duelo namin ni Hansel kasi parehong magaling. Hansel magaling, biglang bumulagta si Lanaw. Estado walang pulso. Tapos biniyak ko sa dalawa si Minda at ipinagpupukpok ko. Sa lapag hanggang lapag, tila naging tambol na pandigmaan. Hampas kaliwa at kanan, tuloy sa paglangabog daanan. At nung tong destinasyon ay natuntun, tumigil ang marcha. Labing nalamog ni Minda ang naging hudyat ng bagong mapa. Pangunahing isla, bagong plaka. Simula na to ng panggigipit ko. Bagong Pilipinas, Luzon at Visayas at kampo terorismo. Ina, isipin mo, may stumble pa yan. Ay slip up na ano na. Pero kung iisipin mo, sinalubong sila ng buo. Sa duelo daw, pare, kasi si Hansel magaling. Hansel magaling. Biglang bumulagta sila na. Tangina, ano magaling. Tsaka parang Ano, walang pulso. Tapos, Ako naman dahil sa likot ng isip ko, paano rin ako magsulat. Parang ang pagtanong ko, parang bigla silang nilindol. Oo. Nawasak yung mapa, tectonic plates. Oo. So ngayon, Hindi, teka. Magkahiwalay ba? May hati bang yung, Mindanao? dahil ibang isla sila. Basically, Hindi, tatlong bukod- malaking isla to. hindi, Luzon, bukod- Visayas, Mindanao. Bukod sa may hati ba ang Mindanao itself? Piniyak ko sa dalawa si Minda at baka may ibang grupo dito tas ibang grupo dito Possible. na hindi natin alam. Ano na lang mga guys, at alam nyo naman magsulat tong si Possible din na ano. Si Idol. Sa lahat eh. Pwede rin religion, Islam at Kristiyano. Tapos, yun, pero yun nga, basically parang, hindi siya basically. Hindi siya basic. Pero ako, pag, intricately. lalo kapag Sayad, Kailangan talaga Oo. mga likot utak. parang may pagka-tectonic na parang nagwala ako, nagkaroon na basag yung naging lupa. Pangea. Hanggang sa itong nabuo kong ito yung bagong kampo. sinakop mo na, pinangalanan mo pa. Pero binasag mo muna. Ewan ko pero parang ganun sa akin. Ako yung unang nakadiscover. Ako din yung unang nakatapak. Tangina. Di ba? Naway yung naunawaan na wala ka sa lugar.
Respetong linimos mo, ba't mo sa akin sinugal? Nung pinasok mo radar ko, tapos agad ang iyong pag-usad. Hindi kailangan maging intricate, di ba? Nilimos mo na respeto, ba't mo sa akin sinugal? Kasi nga, wala ka sa lugar, men eh. Walang kasiguraduhan to eh. Naway yung naya sa kampo terorismo. Establish na kampo terrorismo. Naway yung naunawaan na wala ka sa lugar. Respetong linimos mo, ba't mo sa akin sinugal? Nung pinasok mo radar ko, tapos agad ang iyong pag-usad. Umaasa ka, may tsansa ka sa teroristang nasa pugad. At bunga ng desperasyon, Parang ano nagbalik yun, no? loob. Inalisan siya ng karapatan na lugar mo to. Hindi mo to hometown. Ito na to, sinakop ko na to eh. So ngayon, hindi na ako dayuhan, ano na ako, teroristang nasa... Ito na yung pugad ko. Diba? Tangin ang bilhin mo ka pa, ano ka tol? Agila ka, pumunta ka sa pugad ng ibang agila, tas sa'yo na yun. Kung saan umapa ka mga tao. Pasok mo radar ko, tapos agad ang iyong pag-usad. Umaasa ka, may tsansa ka sa teroristang nasa pugad. At bunga ng desperasyon, nagbalik loob si Judas. Taimtim na nanalangin, humihiling na mga bara na pambutas. Nagagamitin laban sa akin pero walang respondeng bumalik. Malamang, para sa seguridad ng kung sino mang dinasalan mo, di ka na lang niya inimik. At Bilang desperasyon, nagbalik loob si Judas. Taimtim na nananalangin, humingi ng mga bara na pambutas. Nagagamitin laban sa akin kaso walang responding bumalik. Malamang, para sa seguridad ng dinasalan mo, hindi ka na lang niya inimik. Gago, takot sa akin. Kumbaga na, kinabahan pati ang pinaka, ano mo, ninong. Di ba? Ang godfather mo. Para sa kanya, di ba? Ang ina, no? Takot Para sa akin yung boss mo. Parang para ganun sa eh, di ba? seguridad ng dinasalan mo, hindi ka na lang niya inimik. Kilala ako ng... Yun nga eh. Ay patunay lang na mga musmus lang yung kanyang nabibilog. Ngayon ang sinabayan mong agos ay agos ng tuyong ilog. Kaya kung sasabihin mong nangunguna ka sa karera, yun ay kasinungalingan. Magmumukha lang akong nasa likod mo pag lumingon ka sa pinanggalingan. Pero Magmumukha lang ako nasa likod mo pag lumingon ka sa pinanggalingan. Isipin mo yun sa So dami nasa harap ng mo way. siya, nasa likod. Tangina. Sa dami ng way para sabihin na sa akin ka nang galing o kaya kinokopya mo ako. Sa dami ng way para sabihin na nauuna ako sa'yo, ikaw ang nasa likod ko. Tangina. Paano niya ipinag-meet doon na gano'n, no? Grabe. Yan yung sinasabing small room effect, pare. Lumalabas yung mga ganyang... Nakita mo yung effect sa atin? Kumbaga, sa ngayon, sa crowd ngayon, tapos lagay mo sa small room, tapos ganyang level ng lyricism. Kaya namin. Shit. Grabe. Tangina. Ang daming layers, men. ganun pa man, marami pa rin siyang napasunod sa panahon na maikli. Pero alam ba ng mga putang ina nila kung ano ang bara sa hindi? Kung akala mo ikaw ay tunay na hindi. Sasalaksakan kita ng tubong bakal, yun ang bara sa hindi. Kung tingin mo, ikaw ay tunay na hindi. Sasalaksakan na lang kita ng tubong bakal. Yan ang bara sa hindi. Gago. Damn, son. Crazy. Kaya S.A.K. sa burak rat sa bato, kita sa lahat. Kaya S.A.K. Kung akala mo ikaw ay tunay na hindi. Sasalaksakan kita ng tubong bakal, yun ang bara sa hindi. Bara, no? Kaya S.A.K. sa burak rat sa bato, kita sa lahat ng laban ng paninigas ng panga mo. Kaya kung nagkakarga ka pa ng kemikal para lang humusay itong sigago, ang ibig sabihin lang nun mahina, yung normal na Hansel Cabo. Time! Dati ka pa pala nasilip. Isa pa, baka may napali. May... Rat sa bato, kita sa lahat ng laban ng paninigas ng panga mo. Kaya kung nagkakarga ka pa ng kemikal para lang humusay itong sigago, ang ibig sabihin lang nun mahina, yung normal na Hansel Cabo. Time! Tangina, no? Normal ka lang, isang nilalang.
Yun, isa pa yun. Tangina. Yan. Tsaka ginamit niya, real name. Yun nga eh. Nakapag-sack maestro ka, Ano powers ka na ganun. Ano to? 15 to. Ito 15. Dahil lang sa starter. Tsaka lamang din si Sak. Onte. Onte lang. Pero sa lyrical prowess, parehas silang crazy. So, dalawang... Pero kapag ano, starter lang. Yung starter lang, wala eh. Starter pack. Mga starter pack. Game, round 2. Time, paano ang banat? Sak Maestro, pakinggan. Mahina yung handset kabo. Sabi ng gago na tong batugan. Kaya pala lahat ng tropa mo ay nagsitampuhan. Dahil lumaki na yung ulo. Kaya palagi may kauntugan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. yung karunungan nasa bilangguan. Kaya palaging malungkot. Walang gamot yung kalibugan. Naghahanap pa rin ng sagot. Dahil di siya makaiyot, inimento niya yung jakulot. Dapat steady lang yung kamay, tapos siya ang kumakajot. Tangina, kompleto talaga si Sak. Left field, lyricist, brain rat. Ang inang yan. Comedy. Tsaka tignan mo pa paano naging effective ang comedy ni Sak. Creative, humorous, tapos yung theatrics niya. Hindi na katulad Pansinin sa mo. kanina. Pansinin mo kung paano Deliver. yung mga comedian talaga Mag-deliver ng ano. mag-deliver. Minsan, itong nawawalang effectivity. Para sa akin, Pag masyadong- as a fan, ikaw mismo ang nauunang tumatawa sa verse mo. At saka, Nababawasan siya. napaproject mo na yung punchline. Di ba? Tapos nababawasan mo na. While ito, Si Sak, unintentional. gusto niya magsalita ng humorous na shit. Pero, hindi niya gusto na humalakak ka sa tawa. So ngayon yung effectivity pagdating sa'yo, Iba. iba na parang utang crazy yun ha. Parang, di ba parang... Ano ako ng curveball. Oo, curveball yun. Kasi parang yung, ganun. yung structure ng sulat niya, paano pa rin. Yung Minamasin katulad sa niya. kanina. Oo. Tangina, kala mo lyrical pa rin yung bagsak. Ngayon, kina-curveball ka niya or anti-climax. Tapos yung ano niya, isa sa pinaka smoothest na Is flow, man. Nang hindi gumagamit ng metro Free verse, kumbaga. Yung ano niya yun, Yung swag. doon yung feeling ko yung ano niya, speaking rhythm. Yung normal niyang speaker. Maano na talaga, may rhythm na. Kumbaga, kung papansin mo yung mga Japanese, meron silang rhythm galing sa dyan. Puro ka sa mo. Yung mga Korean naman, ano naman, Jamban siya mo Ganun yan eh. Sure siya, yung pinaka ano niya, paano siya, Speaking voice niya. ganun, Yung speaking normal. rhythm, Galing. Ang dami na open, guys. Gago na tong batugan. Kaya pala lahat ng tropa mo ay nagsitampuhan. Dahil lumaki na yung ulo. Kaya palagi may kauntugan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. yung karunungan nasa bilangguan. Kaya palaging malungkot. Walang gamot yung kalibugan. Naghahanap pa rin ng sagot. Dahil di siya makaiyot, inimento niya yung jakulot. Dapat steady lang yung kamay, tapos siya ang kumakajot. Pero seryoso siya, hindi Ikaw na siya ay nagkinamot. napapatot. Can't believe what my eyes saw. Sobrang kadiri, ginawa kong roll-on yung isang butilya ng eye mo. Pansit na nasa styro, yung pananghalian ng psycho. Kaso yung sauce ng palabok, diarrhea ni Zyko. May rhyme pa. Parang sungay ng rhino, yung wisdom tooth mo, Lizano. Palamang yung jeans ng saber tooth, hindi tuluyang naghalo. Mukha ka ng vampirang nabunutan sa pintuang sarado. Ikaw lang ang wisdom tooth na tinabuan ng tao. Anak ng putang inakagago. Yang ngipin mo ay delikado. Paano mo na ipuslit yung deadly weapon sa aeroplano? Diba? Ang ganda ng swag niya, na parang, di ako Tsaka nag-switch. Ito naman, siya naman, di ako nag-switch, pero may iba. Tsaka para punahin yung Songkay sa sobrang malikhaing paraan. Tulad nun yung pintuan sarado, di ba? Yung Yung tinatali. tapos yung sarado yung pintuan, di ba? Asar eh. Humor. Hindi, Alam mo ito pa kayo weapon sa ng mga aeroplano. niya. Sila Gino. Pasalamat ka't lisensyado yan ng ngipin pang trabaho. Dili ginagamit yan pang scratch ng mga DJ sa Dunggalo. Middle. Mas magulis pa yan sa pako. At nanay mo pa yung nakatuklas. Kaya sa tuwing may dilata, yung ngipin mo ang pambukas. Pinagat mo nga yung diamante, tangina yung diamante ang nag-collapse. Tangina yung hollow block, ginawa mo lang. Ay tangina yung pulburon, ginawa mo lang, hollow block. Kamali. Ginawa mo lang pulburon yung hollow blocks.
Dapat, no? Ay, tangina yung pulburon, ginawa mo lang, hollow blocks. Dahil hindi mo i-donate na kaya class, singipin mo mala, Reaper Sight, na talaga namang pamatay ang yung killer smile. Isa kang pedophile na may lethal knife ng rape ng angel at ginawa niyang barely legal wife. So, strap your seatbelts tight at silipin yung climax. So better brace yourself parang ngipin ni Ice Rocks. May dentista nang nahanap pinagbudgetan. Sabi niya, yung ngipin mo, bigyan ng jacket, yan! Kaya pala ganito nga pala siya magsulat. Ano to? Rap typer pala si Sam. Sumasali sa online dati. Alam ko nag-champion siya. At alam ko nakalaban siya ni Mirage tsaka ni Ultimate. Okay. May tanong ako. Pag rap type, paano yun? May explanation ba yun? Feeling ko, Kasi kunyari yun. doon kasi malinaw eh. Yung sa spelling. Kumbaga, May ano? kaya din nauso yung Open and close parenthesis. para malam. Doon kasi nagsimula. Ma-emphasize. Pagka may laban doon, 15 minutes sa comment, wala nang walang malilate. Pupunta na sila sa isang comment section. Game. Makikita mo yung mga MC mo lalaban. Game. I-off na nila yung comment, ang open na lang para sa yung nagpalaro tsaka yung dalawang naglalaban. Ngayon magko-comment sila. 15 minutes kailangan masend yung round 1. On the spot? Hindi, meron na. Okay. Pero dapat sa ispan ng 15 minutes or 5 minutes, send mo Makastack na mo na yung maayos. Tangina na, doon nakalagay yung mga open parenthesis, yung mga cut words. So may ganun. Okay, gets. Yun yung yun yung... Mas ano siya? Sa written side naman niya, magkaiba yung speech at saka written eh. Feeling ko Ito parang exciting siya sa akin. napag-usapan namin to ni Idol na nag-reach out sa atin. Sa written, nag-umpisa ang cut words. Okay. Sa speech naman at saka sa kung paano mahirap, doon naman nauso yung contraction. Dito naghihiwalay ka ng isang salita para may mabuo. Sa speech naman, nagsasama ka ng dalawang salita para may mabuo ulit na bago. Okay. So, yun yung kanina na pag-usapan namin ni Lodi. Kasi ako kilala ko sa cut words eh. Balisong ay tatarak, mga ganong type shit eh. Pero, hindi pa namin na-open na meron ding side ng cut word na kabaliktaran nga naman, contraction, yung parang pinagsasama mo yung dalawang salita. Di ba? Ang galing yun, nabuon. Bagong na naman to, guys. Totnak. Food for Totnak. Excited lang. Kaya bagahin niya naka-ready. #Campo in Mindanao, kasama niya kanyang mga besi. Pumunta ng Camp Abubakar, doon nag-field trip ang mga beki, sabay maangas pa na selfie at ginawang profile pic sa F. Ako yung MC na Saktong-sakto kasi sabi niya, di ba? Kampo, terrorist. sabay maangas pa na selfie at ginawang profile pic sa F. Dinidifuse niya. Ako yung MC na kahit friendly, alam mo deadly yung lagda. Pagkat sirain ang pangalang sayad ang siyang tunay kong sadya. Pagkakataya yung pantaya mula sa basag mong alkansya, kaya palayaw mo ay bari dahil halaga mo'y pangbarya. Di buong, ang bilang mo'y di matansya. Dahil di buo yung intellect. Diba? Pero emotional quotient mo'y madaling ma-interpret. Info mo'y easy to get. Imo ang yung introspect. Pagiging senti mo ay 100 para pang piso net. Ako? Pagiging sentimo ay 100 para pang piso net. Teka, di ba, Sige. binagsak niya yung bari, kasi halaga mo, pambarya. O, ikaw, pangbarya ka lang kasi di buo ang iyong intellect. Dahil yung emotional quotient mo, madaling ma-interpret. Info mo, easy to get. Diba? Gaging kanta nun. Introspect. Pagiging senti mo ay 100 para pang piso net. Nakita niyo yung string. Grabe. Yung string na kung saan mula. Napag-usapan natin yung rhyme continuation, Ang yung pinaka- half rhyme, naalala mo yun? Surface level na inaano dyan. Sayad. Kaya kasi sayad dahil kulang-kulang ka at kaya kakulang-kulang kung titignan ko yung madali ma-interpret yung pag-iisip mo. Kasi malungkot ka. Malungkutin ka. Galing. Senti Mo. mo. Yun nga, tsaka Di ba, senti mo. interpret na Yung emotional quotient. Emotional Madaling quotient. ma-interpret. Kulang-kulang, kaya
sentimo pambarya, Galing! hindi buo. Wala di na ba? nga! Webbing! Webbing! Ay kung sadya. Pagkakataya yung pantaya mula sa basag mong alkansya, kaya kalayaw mo ay bari dahil halaga mo'y pangbarya. Ang inisipin mo, sira ulo ka. Basag yung algansya mo tapos, oh shit. Sa basag mong alkansya, kaya kalayaw mo ay bari dahil halaga mo'y pangbarya. Di buong, ang bilang mo'y di matansya. Dahil di buo yung intellect. Pero emotional quotient mo'y madaling ma-interpret. Info mo'y easy to get. Imo ang yung introspect. Pagiging senti mo Kaya ay isang senti mo. daan para pang piso. Mo ang yung intros. Ay, Diyos ko, day, grabe to. Nailagay niya pala ng maayos sa EB, tinan mo. Yung baliw. hindi matansya. Kasi yung basag na alkansya, kaya hindi matansya yung bilang, di ba? Kulang-kulang nga eh. So, hindi matansya. Tapos, Kulang-kulang, tansya yun eh. Kaya nga meron akong ganun eh. yun, di ba? Tapos, Estimate. tapos yung yung bago bumagsak sa sentimo kaya natin nakuha kasi Barya. nilagay niya na yung imo. Oh, tsaka yung bukod sa imo baliw, yung barya, nilagay niya na at the top. Oo, kaya Alkansya. so yung barya sentimo at yung imo na senti mo. Di ba? Grabe. Kumpleto Ang kaya ina. para talagang pinapaabot niya talaga sa'yo. Grabe, ito yung pinaka-grabing sak maestro para sa akin. Ngayon sa napapanood Tsaka natin. ang magandang pinag-usapan natin bago tayo mag-umpisa ay yung close room, at the same time yung paano pag yung kaharap mo ay pwede ka maging malaya. Siguro lalabas lang talaga ang mga Kapag- katulad ng sak na ganyan kapag Deserve yung kalaban. sayang. Ang ina, Intellect. Pero emotional quotient mo'y madaling Emotional. ma-interpret. Info mo'y easy to get. Imo ang yung introspect. Pagiging senti mo ay isang daan para pang piso net. Grabe, pitin ang ako. Tsaka pang-unggoy ka lang sa net. Siya ba yun? Sa silhouette ko, Meron nga siya binanggit kanina first round dyan, kaliwaan ng bayad. Di ko alam kung yun yung pinupunta natin para silang nag-left dyan. Oo. Di ba? Kaliwaan. ng- Walang utang-utang, kaliwaan lang ang bayad. Di ba? ay isang daan para pang piso net. Sa silhouette ko na i-project mga ideyang nakakasilaw. Sa sobrang klaro, pati si Arik napasabi ng anlinaw. Kahit patay na ang yung nanay, tahanan nyo'y magkakailaw. Pag pinaliwanag ko pa to, magkakaanilo na yung araw. Babaon ko tong bulalakaw kung may sarili kang mundo. Literal kang sira ulo pag wasak ng iyong bungo. Puno pa ng dugo nung inaapakan ko ang noo. Si Tupac naging pakwan at kulay black na yung buto. Sayad! Kasi, kaano kasi, kapatid ni Sayad, si Notorious, di ba? Okay. So si Sayad, Tupac. Tupac. Tapos si Notorious, B.I.G. DG. Grabe yan, no? Ang ina. Wait lang. Ano yun? Di tsaka yung nilalarawan. Ito na may imagery ah. Ano? Ito pala isa Ibabaon ko tong bulalakaw kung may sarili kang mundo. Literal ka ng siraulo pag wasak na yung bungo. apakan sa noo. Kalat ang yung dugo habang inaapakan ko Sa yung noo. bungo. Oo. Si Tupac naging pakwan at naging kulay black na yung buto. Putang ina, pati buto nagkabasa, pare. Tsaka yung Walang lahat. ito, yun nga, iisip yung sa tanong mo pala kanina, yun yung isa sa pinaka-inaano ko, yung imagery. Grabe. Yung mga pinaka-favorite kong silipin niya gawin. Isa sa malinaw na magaling mag-choreograph si Zack na pinangaasar sa kanya. Yung wasak na Kawasaki, pare. Hindi naman yung tatama kung di magaling mag-choreograph si Zack. Pero, Tsaka din naman yung bukod dun sa laro na sinasabi mong kapatid ni Sayad, si Notorious, siya si Tupac. kumbaga hindi careless na ano. Tingnan mo yung imagery na may sarili kang mundo, di ba? Bulala ako sarili mong mundo. Kapag sira na yung bungo, No. dugo kakalat, abang inapakaw sa Apakan ko yung dugo. noo, pakwan. Oo, pakwan. Black yung buto. Bukod doon, pag nakita mo yung pakwan pagwasak Oo. na, Mahilig nga pala siya doon. squash! Di ba? Parang, Meron siya Ay, squash dyan, siya. Tuloy, meron siya watermelon. yung Parang- alias Don Ontiveros. Ano ba tawag yan? Parang yung dugo, parang coke, pag hinulugan mo ng Mentos. Imagery. Magaling siya paano ba yan?
choreograph nga talaga siya, men. Kumbaga, hindi ginaya ni Zack yung another cut and another cut from seat. Look like the seatbelt don't work because I'm trying to buckle up. Yung ginawa ni Tayrak kay kay Ramniti ata. Ay kay Hollow the Dan. So, sabi ng mga tao, kinopya niya lang daw yun doon. Pero hindi, magkaiba. I mean, magkaibang Sa anong battle ginamit ni Zack? Kay Zaki. Okay. Oh, si Tupac naging Pac 1 at kulay black na yung buto. Kaya Alam mo yung half part ng 1 ay 2 niya, medyo comedy side di ba? Parang okay, ganyan. natanggap ko na pwedeng perfect round lang to. Pero putang ina, sa ilang lines na yun nahabol, men. praktisano o praktisado at mas kabisado mong entablado. Kung palaliman lang ako'y tansyado pero hindi mababaw yung estado. Huwag ka masyadong arisgado, di lang halatadong delikado, baka mahulog ka't malunod sa aking baybaying kantilado. Alam mo kung ano yun? Hindi ko. Kantilado is mababaw pero biglang sa dagat. Tagalog siya? Oo. Tagalog siya? Baka Okay. mahulog at malunod ka sa aking baybaying kantilado. Baybayin parang wika. So, ito. so ganito siya. Di ba So sabi niya, basically, teka lang, i-ano ko siya, binibigyan lang siya ng i-decipher sapat ko siya. na lalim, tapos may malalim pa ako sa Tansyado, inaakala mo. Kumbaga, So kung kantilado siya, ibig sabihin, Spanish word siya na may do, pero kantila, may word na kantila. siguro. Okay. Ako'y Kasi tansyado pero hindi tansyado. mababaw yung Diba? estado. Ganito, Mong pamilya, entablado. pamilyado. Kung palaliman lang ako'y tansyado pero hindi Hindi, mababaw ano yung siya? estado. Type siya Huwag ka ng- masyadong arisgado, di lang halatadong delikado, baka Hindi lang halatadong delikado. Parang sinasabi niya, may mas ilalalim pa tong ano ko. Kumbaga sa'yo, tansyado lang kita. Mababaw ka sa Pinoy. Kanina niya pa nga sinasabi yun, di ba? Friendly pero deadly. hulog ka't malunod sa aking baybaying kantilado. Yung biglang lalim. Baybaying Grabe kantilado. to. Baybaying kantilado. Dahil pang lababo lang tong bulaan na may 1 litrong joy. Yung estilo mo na walang intro, pang intro voice. Pagkatao'y tinuloy pero naging unggoy na tinapat nyo si Budoy kay Sigmund Freud. Words of wisdom tooth, mongoloid. Time. 17 pa rin. 17 pa rin ako dito, brother. Or 16. 16 pala yung kanina. 17 pwede, no? 17 kasi yung hindi. entertainment kinuha niya na eh. Entertainment, multi, Multi. rhyme scheme, choices of words, string, wordplay, imagery, witty connections, epic. Grabe na. Hindi mo mahulaan. Hindi talaga. Ano talaga siya? Grabe. Isang karakter siya na Kaya na hindi dapat- na ma-replace ko. Ma-duplicate. Kaya dapat talagang balakid sa maestro sa small world. Man. Kahit nga ba hindi pa nangyayari yan, no? Pag- O hindi siya nangyari. Hindi pa nangyayari. Let's fucking go. Ano ang banat, Sayed? Round 2. Maestro. Grabe, men. Round 2. Mahirap matulog yun. Pakinggan natin, oro natin. Yo, kalahati ng kanyang round, paksa niya tong sungki ko. Nakikita mo to? Pag tumama to sa bibig mo, mangangailangan kang pustiso. At itong sungki ko, pinupuna mong kapansanan, ito'y palatandaan ako ang pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Crazy. Crazy. Ayaw nilang magpahinga, pare. Shit! Ka! Hindi rin pala pwedeng lahat ng tao, Widjan Lanceta, men. Hindi matatapos yung battle, men. No? Nagsasatuwan tayo nun, no? Oo. Uy, ito yun, ano yun? Grabe. Ito ay palatandaan na ako yung pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Patang ina mo. Ito'y palatandaan ako ang pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan. Kaya mo si Sak Kaya- nag-react. Kasi malalim talaga siya, man. Come ina. Tsaka yung ano, Come on. tsaka yung ano yung metapora ng hindi gumagamit ng pagkukumpara na Oh, salita. walang parang, walang mala, walang mala. tila, walang tulad, walang mala. Ano pa? Walang katulad ng, gaya walang katulad ng ng, di ba? Ako, tila. di ba? Yung style mo, Hyperbole. napakasagwa. Diba?
Kaya, Hyperbole. yung style diba? mo, napakasagwa. Hyperbole. Ewan kung bakit ang daming nagre-react kahit malinaw na tunog kamote ka. Basta multi, basta wordplay, wala namang lohika. Ito pwede kasi mang-correcto dahil tangina hindi siya gumagamit masyado. No? May lisensya siya. Kumbaga, high level yung kay Zack Maestro. Pero ito na yung polish version ng lahat yung kay Sayad eh. Tsaka yung parang ano eh, alam mo yung lalo nung panahon na yan, nakatingala na lahat sa ano eh, paramihan ng pantig. Oo. O sa madaling salita, tawag nyo multi. Habang siya, multi wala lang yan. Parang multi wala lang yan. Kumbaga sa ano. Pang-last ko na yan naaralin. Oo, kumbaga para sa ano na siya eh. May nagsabi nun eh, na parang Palamuti. si ano ata, si Balaki data nagsabi nun. Sabi niya parang ano, kumbaga parang ang piniplex mo ay yung normal lang na Dapat lang na nandyan. Ang ano mo, ang, saan ba yun? Ang ano mo, wordplay? Eh, yan naman talaga dapat. Dapat ginagawa ng... Ano bang, anong pagmamalaki mo yung martilyo ka? Kakarpintero ka? Oo. Parang ganun. Papakita mo, may baril ka, sundalo ka. Ha? Multi? Siyempre, battle rapper ka eh. Kumbaga, ano siya eh, si Looney, tinatak sa kanya ng tao siya yung hari ng tugma. Tao. Tao ba? Nagsabi talaga? Oo, bari. Pero, yun nga, hindi ko alam baka si Looney nagsabi nun eh, yung bakit piniflex yung normal lang naman dapat na ginagawa ng battle music. Hindi, may ano ito, maalala ko yan eh. Parang pinaka-basic daw na ano eh. Alam ko balakid eh. Kung di ako nagkamali kasi... Paki-correct na lang guys. At grabe tong dalawang to, naiinis na ako. Round 2 pa lang oh. Grabe niya ata. Ano, Basta multi, basta word, Sino? bakit ang daming tipsy di kung di ako nagkamali. Hindi ba? O dahil dyan, balakid tayo next. nagre-react kahit malinaw na tunog Pabalik pa ba tayo? Wag na. Wag na, no? kamote ka. Basta multi, basta wordplay, wala namang lohika. Tamang, pag siya daw ay dinis, marirape niya si Cornejo kahit may BO sour. Mas mahina pa sa kalesa na may 3 horsepower. Ang ganda ng tunog, pero yung ideya ay bali, halong nakakabobo at nakakatanga. Hindi ka pa ba nakakutob na meron kang ginagawang mali nung sinabi ni Sinyo na iniidolo ka niya? Sinabi ni Sinyo na iniidolo ka niya. Sinabi ni Sinyo iniidolo ka niya. O sinadya ang ulit-ulitin para yung ulo mo niya. Sinabi ni Sinyo iniidolo ka niya. O sinadya ang ulit-ulitin para yung ulo mo mas lalo pang palakihin. Kasi kapag mas malaki ang ulo, putang ina mo, mas madaling asintahin! Nagpe-pay off lagi, pare. Mismo. Kala mo sa ano, kala mo binigay lang. Idol ka ni Sinyo. Ina. Bubblegum rapper. Meron akong tropang bazooka na gusto kang Bazooka na, kaya hindi na naalala mo yun. Nababal ka. Yung may tato. Yun ba yun? Hindi ko sure pero parehas sila ng itsura nun. Yung pwedeng itato. bubblegum rapper. Meron akong tropang bazooka na gusto kang pasabugin ng malala. At kung ikaw iilag si Zigzag, meron akong homing missile na handang makipagmataya-taya. Ganda nun. Lalo Meron akong homing missile. Homing. Nilaro yung homing. Homing ka, homing. Homing device. paano nagbitaw ka ng salita na yung mga sikat daw sa liga, sikat lang talaga. Pero yung mga performance naman, nakakadismaya. Tangina, ang hirap maniwala. Kasi dun sa sinabi mo, ikaw mismo yung perpektong halimbawa. O ikaw yung perpektong halimbawa, kaya paano mo yun nasabi? Ang wak mo, sobra, yun ay totoo pare. At nung minsan may nagsabi, na yung huli kong inkwentro ay dapat sa akin, umapila agad si Hansel Cabo, di raw nila alam yung buong kwento. Sabi niya, linamon daw ako ni Zero, lahat ng banat daw lumanding. Lahat ng banat daw lumanding, pero naiintindihan ko na hindi mo maintindihan yun. Kasi yung ako na lumaban doon ay sa hinaharap ng galing. Huwag kayong maguluhan. Hindi ko kino-contest yung naging judging. Ang sinasabi ko, ang pinupunto ko, yung intro ko doon, yung panimulang informasyon, 43-1 yung aking standing. Mali siguro yung intro niya nakalagay 43.
Kaya ang iyong pag-iisipan, pagkatapos ng Ahon 4, pumatay pa ako ng 39 na rapper. Tapos bumalik sa panahon. At oo, si Hansel Cabo ay isa sa 39 na yon. Oo, Sayang lang na ano siya, no? Nawala sa ano eh. tsaka doon. Pinasukan niya ng prista ganito. Oo, nainis. Naunawaan mo ba o papaliwanag ko pa? Masyado kang emosyonal, akala ko ba God of apathy ka? Bars over names, sa fighting games, sukatan ng buhay, Street Fighter shit, Bars over name. Sukat ano? bars over names, sa fighting games, sukatan ng buhay, Ano yun? Sukatan ng ano? So, ano yun? God of apathy ka. Ganda kasi parang ano yun eh, yan yung ano ngayon yung debate eh. Ano bars over names na ano na big stars. Kailangan pa ba sila dyan o bars pa yung ano? Yung Yun yung sinabi ni Said kanina na may sinabi daw sa maestro na yung iba sikat lang. Tapos Pero- yung ano malamya. Parang ganun, sikat lang yung pangalan. Bars over names, sa fighting games, sukatan Oo, ng buhay, sukatan ng Street buhay. Fighter Light shit bar. ba? Yung bar mo, pula na ang kulay. Kaya kung kagrupo mo si Ken, ikaw si Ryu, Kensa. na bebot, si Sakura. At matotodas ka na, tang ina mo, sumayad na si Akuma. Tamang dog. Tangina, sayang lang talaga kung Siya ko may blackout. yung gawa ganun. Ina mo. Tsaka ang ganda. Word Akura. naka-nameplay pa. Sakura. At putangin na, patay ka na kasi sumayad na si Akuma. Tangina. Ken, ikaw si Ryu. Tsaka yung kasama niya sa God of Apathy na kanta, alam ko, si Kensa ng Uprising. Ang kulay. Kaya kung kagrupo mo si Ken, ikaw si Ryu, na bebot, si Sakura. At matotodas ka na, tang ina mo, sumayad na si Akuma. Tamang double low punch forward, low kick, high swing, blackout. Brrrr! 15 hits, Raging Demon, instant knockout! Ay! Tangina. Kung buta na may ganun ako ano eh. Meron akong ganun simple lang yung sa dimension yung ano. Sa bilang 10 pag inabot sa pool. Sa bilang 10 pag inabot sa pool at kinombo. Kasi si Paul. So, Sa pool, tas mayroon, 1, 2, 3. Yung- Yung i-charge yung nakalimutan ko yung tawag dun eh. one hit niya Basta nakaganon yung buhok na Oo. dilaw. Tapos, ang Sa Tekken yun, di ba? ang combo nun, 10 10. hits. Kaya, pag inabot sa pool or kinombo, sa bilang 10. Kasi 10 yung, 10 yung pipindutin mo doon sa combo na yun. May susulat ako. Pag inabot sa sa bilang 10, pag inabot sa pool at kinombo. May susulat lang ako. Ay, buti kayo na, battle rap mode na. Iba to. Battle rap mode na. Okay, dimension check nyo yun. Palabas na sa yun, sa lahat ng streaming platforms. Pero nasa YouTube na yun 2 years ago. Mula sa combo mixtape. Yeah. Bars. Sa bilang 10 pag inabot sa pulot kinombo. Kala ko meron si Paul na tulad ng kay Ganjak. Yung iikot. 1, 2. Meron siya yung Ganun din. Hindi, meron naman One siya. Matagal na ganun pag sinuntok ka, sobrang layo ng bawas. Pero yung Tekken 3. Hindi ko alam kung hindi lumantay ka na yun, pero lahat yun meron naman. PS2. Tapos, most of the time, ewan ko na ngayon 10 ang pipindutin mo. 10 Bago. pindot ang combo. Tapos yun yung pang dulo niya. Hindi, bali, yung 10 pinipindot mo na yun, kumukombo na siya ng dire-diretso. Yun yung sinasabi ni Said na, left hooker, ganun. So, tas 10 pindot yun. So, parang, So parang nga rin to, yung Doon na siya SS nilaro. ng Street Fighter. Parang ganun. SS Street Fighter. 10 SF pala, sorry. sa So- bilang 10 pag inabot sa pool at sa pool, kaya pag kinombo. Oo, sa pool. Parang ganun din sa laro ni Said. Tsaka, siya ang una. Di, tsaka yung ibang Siya yung- niya, sobrang intricate. At saka siya ang una dyan, man. Anong year to? 14. Sa Blackout.
Okay, round 3. Ano to? Anong score natin dito? Overboard pa rin to pero hindi na ganun kataas. Siguro 11. Dahil sa may dalawa siyang highs na yung isang setup niya about sa ulo palakihin, boom, tapos itong Raging Demon. Complete element pa rin. Pwedeng 10, pwedeng 11 kasi ang dami ring noticeable na. 11 pa rin eh. Oo, Nagpas pa rin siya sa sayang eh. Sa panlasa natin, di pa rin siya pwedeng maging normal Maging na, normal eh. na round Okay. sa pagsahid. Round 3, sak. Yo, Ano seryoso to ba? na. Dating battle, putang ina. Pasensya sa ulit kong battle. Kung seryoso at di exciting. Pangit daw yung delivery, palakol nyo daw mag-rhyming. Pero yung punchlines ko ay flip, puro combo na may timing. Bakit suntok tumatak kay G na parang logo ng uprising. Speaking of, siya yung unang-una dyan. G, siya yung unang-una dyan. Sa, ano, di ba, daming gumamit dyan. Logo ng uprising. Puro, kahit si Patrick, meron din dyan. Puro kamao ang makikita, parang logo ng uprising. Yung delivery, palakol nyo daw mag-rhyming. Pero yung punchlines ko ay flip, puro combo na may timing. Bakit suntok tumatak kay G na parang logo ng uprising. Yan, di kay todo ako Tsaka sa yung mga writing. ganun niya, yun nga yung Ano sinasabi mo sa- theatrics niya, choreography niya. Bakit suntok Nag- tumatak kay G nagdadagdag, no? na parang logo ng uprising. Nagdadagdag ng Ano? One punch will flip M na para Parang po kung nag-west west side, side, di di ba? Yung mga ano niya. magaling. Ngayon natin napuri yung choreography niya sa, Na ano mas niya. mag-make sense yung imagery na ginagawa niya. Kapag ka Lumabas yung merong theatrics ng second meaning. Oo. Di ba? Kunyari, tad-tadbal. Ginamit niya sa akin yun eh. Typewriter. Dicer tsaka dicer. Tad-tadbalik. Tad-tadbalik. Para bang typewriter. Tangina men, ang galing. Totoo. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Kaya pag naalaman mo si Sak Maestro tas pinaghandaan ka, utang ina, men. Hindi, ano naman eh. Isang Kumbaga- ano yun. Ano na yung sinasabi ng mga kalaban niya? Tangina sa Sak Maestro, may Diba, parado. Sabi niya nga, di ba? Karangalan yun talaga. Kapag sila ng Mac, nananananan, pero pag ako ng Mac, yung kalabang ko, di ko pinaghahandaan. Tangina. Tsaka ito muli as a fan, o ikaw, kilala mo siya, mag-tropa kayo, magkumpara kayo. Ako, huli ko yung may personality si Sak Maestro na huli ko. Ano? Siya yung siya yung naka-rooted siya na base sa respeto niya sa kalaban niya. Mm-mm. Kaya gets na natin Kung gusto galing- niyang kalaban si Balakid, si Looney. Kasi men, Pero ano ha? yun yung sinasabi natin eh. Ito, hindi naman sa pagiging selective at picky. Pero, dati pa natin sa mga review na si Sak, walang gana kapag hindi niya gusto yung kalaban. Kaya nag-joke na sila mga nakaraan Kasi hindi yan yung pinagandaan ko. May nakahanda na ako 3 years ago. Hindi, Hindi tsaka ko siya yung, malabas. siya yung di nagreklamo na, huh? Yan? Walang ganun. Sa dami ng MC na, bakit ito lang? Mhm. Di ba? Wala. Di ba? Siya hindi siya ganun, pero lumalabas sa performance niya. Grabe. Pero, titignan nyo, okay. eto, ewan ko ha, ito, fan Hindi, lang ako. Yun. Ito, fan lang ako, pero sobrang, nag-analyze ako sa personality kasi ng mga tao. Parang, di ba? Sa nakikita Kilala ko mo sa ako. kanya yun, man. Tingnan mo, pwede mo sabihin mali ako, pwedeng, Hindi, tama opinion ko yun. lang, pwedeng opinion ko lang. Respect by respect, makikita mo pa paano lalabas si Sak Maestro sa respect. Sa MC na tinanggap niya lang to laban para Yeah. sa laban. At merong MC na Para sa... pop that out. Oo, yung parang tanginan to. Ba't, Di kita nirespeto pero tangina, papatayin kita. Papatayin kita. Gets. Di ba? Dalawa lang yung Di ba? malakas na Sak. di ba? Kapag nabastos, kapag binigyan mo siya ng name enough para mabastos siya na parang, talaga? Bibigay Yan. mo sa akin to? Oo. Ganun lang tingin mo sa akin at isang, ito idol ko to, gusto ko to makalaban. Dalawa lang Ito, yan. ano to, gagawa kami ng ano na ito. Ibig sabihin totoong nagme-make sense yung sinasabi ni Balakid, kayong mga nasa gitna, forgettable, walang kalampag. Kasi, tiga mo yung mahina na pagbigyan ni Sak ng malakas. Tapos yung malakas na bibigyan niya ng mas malakas, pero yung nasa gitna, yung mga choke, ano niya? Yung mga, tas meron siya yung mga ano eh. Ayos lang. Tas meron,
Tapos meron yung mga hindi niya talaga nirerespeto. Napapatay. Hindi, yung mga hindi niya nirerespeto tapos hindi siya naiinis. Oo, parang makikita. Normal lang, tapos papayuhan niya lang yun. Oo. Di, totoo to, men. Mula sa ano ko ha, Oo. pagiging sack fan ko rin Oo. talaga. Papayuhan niya lang yun. Tapos pwedeng medyo-joke na siya, maglalaro na siya ng rhymes, Oo, wordplay. na walang- Ganun lang. Pero kapag ikaw nirespeto ka niya, bibigyan ka niya ng sobrang classic na laban. Tapos pag- batas. Oo. Tapos kapag ano ka naman, mukhang disrespect ka sa kanya, Papatayin ka niya. patay ka sa kanya. Tangina, ba't mga binigyan ng ganito? Ganun. Pansin ko nga, tangina. Kaya Ano pansinin nyo matema o kahit na ano, sa- kahit na tournament sack, Yeah, bigay ko. hindi pa rin yun yung sack. Oo. Gagawin niya, ibibigay niya lang yung pangtawid. Para Okay, makatawid na gets siya sa ko. ano. Gets ko na kung ba't pinatay niya si Shapoy. Second round na siya ng isa buhay. Di, tsaka si Sak Maestro ang pagbabalik. Ang Lagi pagbabalik. siya may ganun eh. So pag pansinin mo, Pag siya bumalik, lagi siya mag-round 1 ng... Malakas talaga, men. Lagi siya nakakatawid Pero most of the this time. time, dahil sober na siya, sana makuha niya na yung kampiyonato. Deserve niya naman dati Deserve pa rin. Pero Yung- with or without, Yun na talaga yun. si Sak Maestro na para sa akin. Same. Pero yun nga, kailangan niya ng Suntok. para sana kompleto. Discipline. Oo, ba? kailangan Hindi, niya ng feeling ko, title. nung Kailangan nag-usap niya ng naman title. kami, men, sinabi niya na rin na wala, kukunin ko to. Sa team mo, sino mo no? Hindi, men, iba Kahit lahat ng kilala mong MC na lang, lahat kayang may tulog eh. Oh, men, tangina, Gets mo? sinabi ko nga, ang pwede lang tumapat kay Looney, si Sak. May Kasi tulog. pwede sila maglaban ng trilingual. At yung level ng skills nila, super high, men. Another level na yung, ang ganda nga niyan, na sana mangyari yung ganun, Mhm. na trilingual. Pero isipin mo, kung yung palang plain battle lang, walang Malakas, trilingual. men. Kahit nga 1 round lang. Di ba? Grabe yun. Grabe yung ano natin, men, nga napag-usapan. Hindi, ako kasi parang, ano rin eh, hindi, ewan ko sa pattern lang ako nakatingin, pero feeling ko hindi rin tinatago ni Kuya Sak yun eh. Yung kung papaano siya mag-touring Mhm. ng tao. Lalo sa battle, dahil sa battle ko lang siya napapanood. So yun, putang ina, sorry. Game. Yun. Tumatak kay G na parang logo ng uprising. Yeah, bigay todo ako sa writing. Ano man paksa, ano man tema o paksa, lagi nakahanda at wala akong pake sa mga pangutya ng mga madla. O aminadong sa Tagalog, di ako masyadong bihasa. Pero gipartidahan na gani mo, pero pusaon na kagbisaya. Di ko alam yun, pero Ewan batang yung na sabihin, kasi. Taglish ko ay masagwa. Parang ano eh, sa pagka ano mo, parang ano eh, pinartidahan ka na pero patay ka pa rin parang yun. Mhm. Sabihin Kaya mo hindi, lang, hindi, walang hindi mahirap simple. intindihin Yung o hulaan Bisaya yung ka ko din eh. Kasi yung sagwa. nagta-translate nga sa ano niya, men. sa galaw niya. Galing. Sabihin walang kwenta at walang silbi. Yung Bisaya ka ko din eh, di ka mo magkapulike. Di ko na problema kung di kayo makaintindi, mga pisot, wakwil, labot, Isot-sot yun, di ba? Ano nangyari? Pilipino, Guys, ah. yapon eh. Kailangan namin yan. Hapon eh. Hapon. Tanggapin nyo na lang kasi ang bagong stilong na Hindi ako i-demonstrate o isang taon pa lang sa liga pero marami nang nag-replicate. Katawan lang yung payat pero wag ma-underestimate. Tignan mo aking resume. Marami akong pinatay na heavyweights. Dahil higit pa sa kompetisyon, ang aking intensyon, patibayin yung pundasyon sa pagpatalas ng komprehensyon. Nagadireksyon yung Mindanao at isa ako sa naging inspirasyon. Kung may problema sa division na sa maestro ang solusyon. Pare, yung kailangan atensyon, yung kailangan makipagsabayan, nakasanayan na makipagkamayan sa bawat laban. O pero yung kalayaan at kasaysayan na sa masamang kalagayan. Kung alam nyo lang sa Mindanao ay puro gera at patayan. Kayo ang problema sa ating bayan, kaya dapat magising sa pagkakoma. Kung kinukontra nyo yung diplomacy sa pagsiway ng diploma. Kagaya mo lang yung pangulong nasa malayo na puro lang storya pag may sona. Pero ikaw rin mismo yung sumusuporta sa mga nangyayaring pambubomba. Real Ganyan ang mga shit! tema mo at obra. Ganyan ang mga Diba? karahasan ng prinsipyo. Si ano pa yung ano niyan eh. Si Ninoy. Di ba? 2014 na. Puro lang storya pag may sona. Pero ikaw rin mismo yung sumusuporta sa mga nangyayaring pambubomba. Ganyan ang mga tema mo at obra. Ganyan ang mga karahasan ng prinsipyo. Sayang lang aming sakripisyo kung may mga tulad mo negatibo. Sino pa yung Tagaluzon yung pa may kampo terorismo? Pero kami rito siyang namuhay na may tunay terorismo. Tang ina, lesson
History, reality check. Ang hirap niyan pag na-reality check ka. Terorista ka. Dito pa mismo sa amin na parang, damn bro. Ang hirap talunin ng sak na ganyan bro. Isipin mo, Pinaglalaban eh. isipin mo ngayong panahon niya ginawa yan, men. Baka hindi siya makatagos sa isang round ng malinis dahil hinto siya ng hinto na parang, teka lang! Let me rap. Let me rap! Let me work! Ibo. Sino pa yung taga Luzon, yung pa may kampo terorismo, pero kami rito siyang namuhay na may tunay terorismo. Di ba yung pinaglalaban? Kill this faggot. Tsaka naalala ko, men, siya palang, nag-predict. Nang kay Duterte. Di ba? Galing mo Ina. talaga, boss. Kill this faggot. May tunay na terorismo. Kala mo nakakatuwa? Yan bang ideya ng Makata? Maling akala ang pinipuwersa mo sa konsensyang mapayapa. Oo. Walang kwenta at mga tema at mga panggera mo talata. Kung mga bala mo'y tumatama sa inosenteng mga bata. Hindi ko pwede. Napakagandang analogy nun, pare. Huwag kang careless sa art mo kasi merong mga... Batang nakikinig. Tangina, Grabe yung yung analogy niya dito sa round 3, metaphor ng anong nire-rep mo sa hayad. Terrorist. Tangina, men. Tunay na terorismo. Kala mo nakakatuwa? Yan bang ideya ng Makata? Maling akala ang pinipuwersa mo sa konsensyang mapayapa. Walang kwenta at mga tema at mga panggera mo talata. Kung mga bala mo'y tumatama sa inosenteng mga bata. Panggera, yung ABB pa rin eh, panggera. Ay, mapayapa, konsensyang tsaka multi pa rin. Tsaka yung... Damn. Kung mga bala mo'y tumatama sa inosenteng mga bata. Yan na, yung aggression niya nandyan na. Walang bahala. Panahon na para umangal, naging mabangal yung pag-usad dahil sa dahas ng iyong kawal. Ang dami na sagabal sa pinakitang maling asal. Anong mapulot na gintong aral kung sumasandal pa rin to sa bakal? Mahigpit na pinagbabawal. Yung kagaya mo nagpakatuso, walang natuto sa yung tinuro, kaya pinaalala lang ng guro. Huwag mong isiping ikay patatawarin sa nagawa mong pang-abuso. Isa puso mo yung mali, sapat nang may tama ka na sa ulo. Kaya ang kababuyan. Anong left field yan? Yung left field, pare. Di ba ang pagiging left field, agresibo, di pang karaniwan. Left wing, agresibo, tangina mo. Fucking hell. Isa puso mo yung mali, sapat pang may tama. Ano bang isang left field, isang characteristic ng Left field, hindi pang karaniwan, di normal talaga. Rebellious. Diba? Guro, Grabe! huwag mong isiping ikay At patatawarin. saka yung paggamit niya sa baliw at saka guro, na-expand niya hanggang dulong-dulo. Bro, tangina, hanggang... So, walang natuto sa iyo, tinuro, kaya pinaalala lang ng guro. Huwag mong isiping ikay patatawarin sa nagawa mong pang-abuso. Isa puso mo yung mali, sapat nang may tama ka sa ulo. Ano ba? Atake pa pala yun. Isa puso mo yung mali, samat ng may tama ka sa ulo. Shit. Shit. Ang ganda. Man, display ng left field sack. Ito yun. Nakakatakot siya sa ganyang men. Di ba? Sayad na yung kalaban, ha? Tiko, pag kunyari, yung round, may nauso ngayon eh. Yung round 1 ni ganito sa round 1 ni ganito. Walang tatapon dito. Tayo lang Feeling ko siguro na- rin nakapag din nito, nakakapag-react ng ganito. Kasi grabe, men. Tangina. Ang kababuyan mo Kinikilig at ako. iyong grupo, may karmang nakadikit. Walang hanggan ng kamalasan na maranasan mo ang pait. Ang kapalarang papalit, kakambal ng iyong sakit. Puro masama yung babalik pagkat nawalan ka ng bait. Yan pinakita mong pagmalupit, yan gawain ng intelihente. Mas disente pa yung probinsyano, Muslim at Kristiyanong residente. Daig pa ang rebelde nitong lecheng delinkwente, pero ubos rin tong mga peste pag si Duterte na ang presidente. Nandiyan niya rin mga sinabi yun. Ganyan. Halatang peke yung galaw, pumunta lang dito para matanaw. May toyo na nga yung utak, ba't ka pa nakisawsaw? Me, I'm from Davao, but I made a vow to Yan. represent for Mindanao. Respect the past to build the future, but we always mind the now. Hold on, killing spaghetti. First time niya ata Kaya bay, sinagyan. tapos na to. First time Sulitin mo na ang huling
Sulitin mo na ang bawat pintig ng iyong pulso dahil bay tapos na to. Nagwakas na ang iyong yugto. At huwag kang magtaka kung bakit bay ang gamit ko dahil bay oras nang magpaalam ka na sa mundo. Uli! 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 20. Men, 20. structure, connection. Pinakamataas, may 20 na ba si Sahid sa atin? Yung pinakamataas natin Sahid pa rin, di ba? Hindi, Looney. Ilan? Alam ko Looney, ano eh. Kasi yung round niya ay Tipsy 19. 20 rin ata, men. Hindi pwede. Ito iba eh. Ito kailangan mo yung 21. Ito, 20. 20, ilapag na natin siya sa one of the greatest rounds. Greatest Ito kasi, bakit natin siya, wala ako noon. bakit natin siya hinihiwalay sa ibang ganyan? Una sa lahat, hindi siya nawala sa topic kung ano yung umpisa niya na structure, yun pa rin. Hanggang sa nag-iba yung context. Ganun pa rin yung writing, ganun pa rin yung yung pattern, pero nag-iiba yung context mula sa umpisang technical, pangalawa comedy na naging technical na realidad, tapos yung pangatlo, men, yan na. Yun pa rin yung writing, pero ito realidad ng ina. Crazy. Round 2 experiment, round 1 puta. Super overload to. Tapusin na. Grabe. Mamaya tayo magbigay ng ano. Sobrang drama ng kanyang berso. Ang baduy ng kanyang pagrarap. Mindanao, fuck that! Ako'y representante ng hinaharap. Kaso ang hirap bumawi sa ganyan. At hindi niya raw pangunahin Tsaka yung buhay. Manata, yung Mindanao, kaya hindi natin alam na, o hindi ko natin matitingnan na, pag hindi natin alam na dyan yung unang sinabi. Yung Mindanao parang kasabihan na ata nila sa Mindanao Dati ata ba? talaga yun. Kaya sinabayan na. Yung wikang Tagalog kaya madali siyang maguluhan. Akala niya yung salitang marunong ay kasing kahulugan ng salitang mahusay, pues malaking kaibahan sa bagay. Nung binasa kita, wala akong nakitang mahusay sa iyong talasalitaan. Nakuha mo yun? Dapat lang. Tanda ka. Na-shake din At si Sayo. Kalawakan Rap Baduy, madalas niyang ipagsigawan. Halatang hindi siya nakaalis sa makitid na daanan. Nasa sobrang kitid, di ka maka-overtake. Anong take over, bitch? Baka nag-overbreak lang yung mga tunay. Dito give and take. Kaya, putang ina mo, Hansel Gabo. Nagche-choke talaga O siya. dito kanina. give and take. Nangunguna yung pangalan mo sa hit list. Ang laban na to ay tungkol sa pagtumba ng mga MCing fake. At oo, yung pangalan mo sa listahan naka-highlight. Sabi niya siya ay hardcore, pero yung mga pyesa niya pang Twilight Zone, hindi, Twilight Saga. Kaya don't fuck with Zack, kasi siya yung susunod na Abra. Anong basihan? Siya daw ay underground king na pang MTV. Yumadyan na swag, you can't see me. Ba't tinapat mo ako sa AI? Panggap lang witty. Tinapat mo ako sa AI, panggap lang witty. Tinapat mo ako sa AI, panggap lang witty. O panggap lang witty, fake ka, hindi ka G. At Heart of Gold bang yung hanap? Sayang, no? Putang Meron ina mo gusto- hindot. maganda siguro Alam mo ba yung yung Heart of Gold ay metal na malambot? At sa sobrang lambot ay aking napatunayan yung pagkamalambot nung humingi siya ng pasensya. Nung binira ni KJ yung mga nagtataglish, nakakahiya ka sobra. Yun ay patunay lang na pinili mong mabuhay ng nakaluhod sa iba kesa mamatay na nasa sarili mong paa. At kung Ganda ating babalikan yung sinasabi mong Duterte, malabo na siyang maging presidente dahil tulak ka, dadaling kita doon, papalit kita sa kotse. At pagkatapos nun, siya naman yung kukunin ko, ibibigay ko ng kayaklas ng buo, ipapalit ko sa lumilipad na plato. Kaya paalam na sa mga pangarap nyo, hindi na to Davao, hindi na to Deep Mindanao. Ito'y bagong base ng kampo. Kaya yung mga kabaklaan mo, sarilihin mo na lang. Huwag ka nang bumatil, kumanta ka na lang. Kumakanta-kanta lahat ng chorus mo ang sagwa. Putang inasak, hindi ka magaling. Yung style mo ang sama. Time. Sayang. Sayang lang. Still, sapat na para tawaging classic. Kanina pa. Oo, kanina pa. Round 2 pa lang,
ano na, deal breaker na classic tong laban na to. May mga ganun laban eh. Yung mismo, hindi na kailangan umabot sa dulo. Kumbaga, Pero ito, isasama mo pa rin siya. Alam mo yung round 3 ni Zack, grabe. Tapos round 3 ni Crazy. Saad, may naibigay pa rin siyang mga... Meron pa rin. May mga nag-penetrate pa rin ng mga linya. So yun, sobrang ganda ng pag-differentiate natin ng mga MC ngayon na laging present sa big stage. At yung dating sila. Alam mo pre, hindi naman talaga lumilipis ang Prime. Para sa akin, mas malakas ka lagi sa kahapon. At anytime pwede mong gawin yan. Pwede mong balikan. Pero may ego kasi ang artist na mag-create ng new version ng sarili nila lagi. At may pride din sila para hindi bumalik sa dati. Yun yung nakikita kong ano. And Kumbaga, yung walang... usapang hindi nakaka-apekto sa pagkatao ang kahit magkaroon ng panalo o palaging talo. Hindi nawawala yung dating ikaw o baka nagbago lang yung dating tayo. No. Di ba? Kasi kumpleto. Pati yung mga fans. Oo. Nakita mo? Pero, men, Naggano rin, kumbaga. nakita mo yung reaction natin. Mm. Ang hirap makakuha ng ganyang reaction ngayon sa mga kaya natin kasi timely. Hindi, tsaka may post. Pero ito man, 2014. Nagre-react tayo for Timeless talaga sila. 2 hours. Parang magto 2 hours. Tangina. Timeless talaga sila, men. Timeless. Promise. Okay. So yun. Parang YG. Yun. Combo mixtape palabas na sa lahat ng streaming platforms. Dimension, ASAP, tsaka ano yung sa Horizon. So, di na namin papatagalin. Inabot kami ng ilang oras. Dapat sabi namin mabilisan lang. Pero putang ina kasi si Sayed at Zack Maestro, hindi naman natin sila masisisi kung ba't sila ganyan. At Dapat sila pasalamatan. marapat silang pasalamatan pa si Sir Arik sa pagkuha sa mga MCing to at paggawa ng matchup na ganito at paglagay sa ganyang platform settings. So, yun. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng It's a Wrap. Ingat kayong lahat, baby.